Sa larangan ng mga sinaunang paniniwala at nakaugat na tradisyon, ang presensya ng mga hayop sa loob ng tahanan, lalo na ang pusa, ay hindi basta tinuturing na pangkaraniwan. Higit pa sa pagiging alaga, sila ay kinikilalang may kakaibang ugnayan sa daloy ng kapalaran at enerhiya sa isang lugar. Sa iba't ibang paniniwala, ang pusa ay iniuugnay sa pagiging sensitibo sa mga bagay na hindi nakikita. Parang tahimik na tagamasid ng kapaligiran at ng mga puwersang gumagalaw dito. Dahil dito, kapag ang isang pusa ay kusang namalagi o nagpasya pang manganak sa loob ng iyong bahay, ito ay hindi basta simpleng pagkakataon. Para sa ilan, ito ay isang pambihirang senyales. Isang pahiwatig ng inyong tahanan ay may kaaya-ayang enerhiya at ligtas para sa pag-usbong ng bagong buhay. Lalo pang tumitindi ang kahulugan kapag ang pusa ay buntis. Sa larangan ng pamahiin, ang pagbubuntis ay sumisimbolo sa pagdami ng buhay, biyaya at ng oportunidad. Kaya naman, ang presensya ng isang buntis na pusa sa loob ng bahay ay madalas iugnay sa pagdating ng kasaganaan, proteksyon laban sa negatibong enerhiya, at pagbubukas ng bagong yugto ng swerte sa buhay ng mga nakatira rito. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Kaya ngayong araw, tatalakay natin kung swerte ba ang dala ng isang pusang buntis at aalamin din natin ang mga paraan kung papaano dapat sila alagaan. Sa paniniwala ng iba't ibang kultura, ang buntis na pusa ay isang buhay na simbolo ng kasaganahan. Ang kanyang pagdadala ng mga kuting ay inihahalin tulad sa pagdami ng biyaya. Maaaring ito ay sa anyo ng pera, oportunidad, o magandang balita. Ang ideya ay simple ngunit makapangyarihan. Kung ang isang nilalang ay piniling magdala ng bagong buhay sa iyong tahanan, ito ay indikasyon na ang lugar na iyon ay ligtas, masagana at puno ng positibong enerhiya. Bukod dito, pinaniniwalaan din na ang mga pusa, lalo na kapag buntis, ay may heightened sensitivity sa enerhiya. Sinasabing kaya nilang maramdaman ang negatibo at positibong vibrations. Kapag pinili ng isang buntis na pusa na manatili sa iyong bahay, ito ay indikasyon na ang iyong tahanan ay malinis sa masamang enerhiya. Sa ilang paniniwala, sila pa nga ay nagsisilbing tagasalo ng malas. Ina-absorb nila ang negativity upang hindi ito makaapekto sa mga tao sa bahay. Sa aspeto naman ng kultura, may paniniwala na ang pagdating ng isang buntis na pusa ay tanda ng bagong simula. Ito ay maaaring konektado sa pag-unlad sa buhay, pagkakaroon ng trabaho, pag-angat ng kabuhayan, o pagdating ng mga oportunidad na matagal mo nang hinihintay. Ang kanyang panganganak ay simbolo ng rebirth o panibagong yugto, kung saan ang mga dating paghihirap ay mapapalitan ng mas magaan at mas masaganang pamumuhay. Upang mas mapalakas ang sinasabing swerteng dala ng buntis na pusa, may ilang paniniwala at gawain na dapat isaalang-alang. Una, ang pagbibigay ng maayos at ligtas na lugar para sa kanyang panganganak ay tinuturing na pagpapakita ng respeto sa biyayang dumarating. Kapag inaalagaan mo siya ng maayos, sinasabing mas lalo pang dadaloy ang swerte sa iyong tahanan dahil ipinapakita mong bukas ka sa pagtanggap ng pagpapala. Ikalawa, mahalagang pakainin siya ng sapat at masustansyang pagkain. Sa pamahiin, ang pagpapakain sa isang buntis na hayop ay hindi lamang simpleng kabutihan. Ito ay parang pagbabahagi ng iyong biyaya. At ayon sa paniniwala, kung ano ang ibinibigay mo, iyon din ang babalik sa iyo ng mas marami. Kaya't habang inaalagaan mo siya, sinasabing pinapalakas mo rin ang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Ikatlo,
Iwasan ang pagtataboy o pananakit sa pusa. Ayon sa paniniwala, ang pagtataboy sa isang buntis na pusa ay maaaring magdala ng malas dahil para mo na ring tinanggihan ang biyayang kusang dumating sa iyong tahanan. Ang ganitong aksyon ay sinasabing nakakaputol ng swerte at maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na pangyayari. Ika-4, panatilihing malinis ang lugar kung saan siya namamalagi. Ang kalinisan ay hindi lamang para sa kalusugan, kundi pati na rin sa enerhiya ng bahay. Sa maraming kultura, ang malinis na kapaligiran ay nag-aanyaya ng positibong enerhiya at nagtataboy ng malas. Kapag ang buntis na pusa ay nasa malinis na lugar, mas sinasabing nagiging malinaw ang daloy ng swerte. Ika-5, bigyan siya ng katahimikan at iwasan ng stress. Ang isang tahimik at maayos na kapaligiran ay sinasabing nakakatulong hindi lamang sa ligtas na panganganak ng pusa, kundi pati na rin sa pagbuo ng magandang enerhiya sa bahay. Kapag ang ina ay kalmado, ang enerhiyang kanyang dala ay nagiging positibo at ito ay pinaniniwalaang naipapasa sa buong tahanan. At ika-6, ipakita ang pasasalamat. Maaring ito ay sa simpleng pag-aalaga, pagdarasal o pag-alala sa kanyang kalagayan. Sa paniniwala ng marami, ang pagpapakita ng gratitude ay nagpapalakas ng anumang biyayang natatanggap. Kapag kinilala mo ang presensya ng buntis na pusa bilang isang magandang tanda, mas lalo mong inaanyayahan ang mas maraming swerte sa iyong buhay. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng isang buntis na pusa sa loob ng inyong bahay ay hindi lamang isang ordinaryong pangyayari sa mata ng pamahiin at kultura. Ito ay tinuturing na isang makabuluhang senyales. Isang paalala ng iyong tahanan ay may kakayahang tumanggap at magpanatili ng positibong enerhiya. Ang kanyang presensya ay sumisimbolo ng pagdami, proteksyon at bagong simula. Mga bagay na hinahangad ng karamihan sa buhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang tunay na swerte ay hindi lamang nagmumula sa mga paniniwala, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga biyayang dumarating sa atin. Sa pamamagitan ng malasakit, pag-aalaga at pagpapahalaga sa buhay ng isang buntis na pusa, hindi lamang natin pinapalakas ang ating paniniwala sa swerte. Pinapakita rin natin ang ating pagiging mabuting tao. At sa huli, ito ang tunay na nagdadala ng mas malalim at mas pangmatagalang kapalaran. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.